Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Ngayon po ay ipinagdiriwang ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, Assumption of the Blessed Virgin Mary. Kaya siguro napansin ninyo, ang mga pagbasa ay puro patungkol kay Maria. Hindi po iyon pagbasa para sa ika-20th Sunday in Ordinary Time. Nagtatanong na agad, paano yun? Hindi ba ito anticipated Mass? Hindi ba ito misa pang linggo? Misa para kay Maria. Sapagkat ang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit, katawan at kaluluwa ay isang dogma ng simbahang Katolika. At kapag sinabing dogma, di po ba alam natin ito? Ito ay matinding katuruan ng simbahang Katolika kung saan ang nagpahayag ng katotohanan ng turo na ito ay ang ating Santo Papa. At ipinahayag niya ito ex cathedra. Ibig sabihin, ang lahat ng kanyang itinuro kaugnay ng dogma ng pag-aakyat kay Maria sa langit, katawan at kaluluwa ay dapat nating tanggapin ng buong pananampalataya. At kailan ba ito ipinahayag? Malalaman natin sa history ng simbahan na noong November 1, 1950, idineclare ni Pope Pius XII ang dogma of the Assumption, na sa katotohanan ang ating inang si Maria matapos ang kanyang buhay sa mundong ito ay iniakyat katawan at kaluluwa sa langit. Iniakyat, ibig sabihin may tulong na ginawa ang Diyos para siya ay maiakyat sa langit, katawan at kaluluwa. At itong dogma na ito para sa atin ay nagbibigay ng malaking pag-asa na sa buhay natin, na sa paglalakbay natin, sa mga pagsubok, sa mga pasakit, sa mga pahirap na pinagdaraanan natin dahil sa pagsisikap na maging tapat at totoo sa pagsunod sa Diyos, may malaking pag-asa tayo na katulad ni Maria, tayo rin ay magkakamit ng biyaya mula sa Diyos upang makarating doon sa kanyang kaharian. Pag-asa ang ibinibigay sa atin ng dakilang kapistahang ito, na yung mga paghihirap, yung mga pagsisikap na ginagawa natin, yung katapatan, yung katotohanan na ipinapaglaban natin ayon sa turo ng ating Panginoon ay hindi mababaliwala. May magandang patutunguhan ang lahat para sa iyo kung ika'y tunay na nagsisikap na maging tapat sa pagsunod sa paglilingkod sa Diyos. May nag-iintay sa ating gantimpala sa langit. Iyan ang ibig sabihin ng dogma ng pag-aakyat kay Maria sa langit na pinagdiriwang natin ngayon. May malaking pag-asa ka. May pag-asa tayo na lahat ng pinagdaraanan nating pagsubok dahil kay Jesus
ay magkakaroon ng biyaya at gantimpala. Di ba ganyan naman ang naging buhay ng ating inang si Maria? Nung ibinigay niya ang kanyang yes sa Diyos, nung ibalita ng anghel sa kanya na ikaw ay pinili upang maging ina ng anak ng Diyos, yung yes na yon, pinatunayan ni Maria na hindi lamang ito basta salita. Pinatunayan ni Maria na sa kanyang gawa, sa kanyang pamumuhay, araw-araw, yung yes na yon ay mananatiling yes. Yung oo na yon ay mananatiling oo, kahit na sa kabila ng maraming pagsubok na kanyang pinagdaanan. Kahit na may mga nangyayari sa kanyang buhay kasama ang sanggol na si Jesus, ang batang si Jesus na nagsimula ng kanyang misyon, kahit na maraming nangyayari sa buhay niya na hindi niya naiintindihan. Bakit kailangan mangyari? Nanatili siyang umaasa. Ang lahat ay naaayon sa plano at kagustuhan ng Diyos. At patuloy siyang nakiisa dito sa planong ito ng Diyos hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Tunay na si Maria, ayon sa sinabi ni Elizabeth, ang babaeng bukod na pinagpala sa lahat. Puspos ng biyaya at pagpapala. At nangyari ang lahat dahil sa kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Lahat ng sinabi at ginawa ni Maria ay bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit, hingin natin sa Diyos ang biyaya ng pagiging masunurin sa kalooban, sa kagustuhan ng Diyos. Na hindi yung puro gusto mo, hindi yung puro gusto ko ang dapat mangyari, kundi sa buhay natin bilang mga tapat na lingkod ng Diyos, mangyari ang kung ano ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Amen.